Nainis ko, binito ko kay Dusty nang nadampot kong lapi sa sulok ng kotse niya. What the? Napalingon siya sa akin. Kita ko ang pagkainis niya sa ginawa ko ngunit tinawanan ko lang ito saka muling inirapan. Natawa ako sa naging reaksyon niya. Nagising akong nasa isang silid na. Sinuyod ko ang buong kwarto na kinaroroonan ko ngunit hindi pamilyar sa akin ang kwarto na ito. Nasaan ako? Ang naaalala ko nasa kotse ako ni Dustin kanina habang nakikipagbangayan sa kanya. Pagkatapos magigising na lang ako nasa ibang kwarto na. Isang mahinang katok ang narinig ko sa labas. Sino yan? Ma'am, pwede po bang pumasok? Paalam nito. Sino kaya to? Sige. Unti-unting bumukas ang pintuan at isang ginang ang nabungaran ko. May dala itong towel at isang paper bag. Ang sabi ni Sir Dustin, maligo na raw po kayo, ma'am. Ako nga po pala si Lila, ang caretaker dito. Nasaan ako? Tanong ko na napuno ng katanungan ang isip ko. Nasa Bicol ho kayo, ma'am. Nandito po kayo sa rest house nila, Don Felipe. Dinala kayo dito ni Sir Dustin. Hindi mo siguro alam na binuhat ka niya kanina para dalhin dito. Tulog na tulog ka kasi kanina. Nakangiting sabi nito sa akin. Ganun ba? Ang sarap ba ng tulog ko at hindi ko malang namalaya na binuhat na pala ako ni Dustin para dalhin dito. Nasa si Dustin? Napakamot ito ng ulo. Umalis po eh. May susunduin lang daw siya sandali. Binilin ka muna niya sa akin. Naku, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam kung ano mga damit na gusto mo. Binilang kita sa bayan. Inutusan kasi ako ni Sir Dustin na mamili na maisusuot mo. Kaso nga, hindi ko alam kung ano ba mga gusto mong suotin. Napangiti ako rito. Wala pong problema sa akin kahit ano naman po yung sinusuot ko. Sige po ma'am, lalabas daw ako para makapaganda na ng pagkain. Mamaya-maya, nandito na yun, si Sir Dustin. Tumango na lamang ako saka tinitigan ng paper bag na nasa aking harapan. Pakiramdam ko kasi ang lagkit na ng katawan ko kaya kinuha ko ang towel para dalhin sa banyo. Ilang minuto yata akong nagpakasawa sa shower at paglabas ko'y nagulat na lamang ako nang madatnan ko si Dustin. Pareho kaming napako sa kinatatayuan. Humigpit ang hawak ko sa towel at nang makabawi ay naglakad kaagad ako palapit sa kanya dahil nasa tapat niya ang paper bag na kinalalagyan ng damit ko. If you done, lumabas ka na lang. Someone is waiting for you outside. Bilin niya sa akin saka tumalikod. Pinagmasdan ko na lang siya na lumabas. Nakahinga ako ng maluwag nang mawala sa aking paningin. Akala ko kasi panonoorin niya pa akong magbihis. Pero sino naman yung naghihintay sa akin sa labas? Tila na-excite ako kaya dali-dali kong hinalungkat ang paper bag para hanapin ang susuotin ko. Napili ko na lang ay malaking t-shirt at shorts. Napangiti ako dahil lahat ng laman noon, ganun lang. T-shirt at shorts lang at walang ibang style. Si Manang Lila talaga, nakakatuwa. Sinimulan ko na magbihis. Naisuot ko na ang panty at bra ko nang may biglang magsalita sa likuran ko. Hindi ka pa ba tapos? Kaagad ko dinampot ang towel at saka ko itinakip sa aking harapan. Hinarap ko ito saka ko inarapan. Hindi mo ba nakikita nagbibihis ako? Bigla ako nalang susulpot dyan sa likuran ko. Inis na sagot ko sa kanya. Napatiting siya sa akin. Hindi ko alam kung ano nasa isip na lalaking ito. Napaatas naman ako nang makitang palapit ito ng palapit sa akin. Napalunok na rin ako nang wala na akong maatrasan. Tuluyan niya na akong nakulong. Wala nang matatakbuhan. Kinulong niya ako sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Iniharang niya iyon para hindi ako makaalis. Bakit ba ang sungit-sungit ng misis ko? Kapelyuhan na naman ang bumabalot sa lalaking ito. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Huwag mo akong matawag-tawag na misis. Why not? Mas lalong naglaro ang kanyang mga ngiti. Nang gumalaw ang kamay niya para hawakan ako ay kaagad ko siyang pinigilan. Huwag mo akong hawakan. Kung gagawin mo yan, babasagin ko yung itlog mo. Hindi yun pagbabanta. Totoo yun. Sa halip na tumigil ay mas lalo pa nga itong umisi. Bakit mo naman babasagin ang kaisa-isang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng maganda at gwapong kids? Natigilan ako. Tila nawala nang sasabihin. Dahil nakaawang alabi ko'y sinamantala niya iyon para angkinin. Tumabingi ang kanyang mukha at unti-unti inilapit sa akin. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit ako napapikit na lang ng kusa. Hindi dapat ako pumikit. Naramdaman ko na lang na lumapat na ang malambot na labi niya sa labi ko. Nagtagal iyon kaya nagtataka ako kung bakit wala man lang akong tutol sa paghalik niya sa akin. Sino ba naman ang tututol kung ganito kagaling ang halik sa'yo? Tila ba alam na alam niya kung paano ako patatahimikin at paamuhin. Hinaplos niya ang aking baba.
Mas lalo pang naging agresibo ang kanyang mga halik hanggang sa bumaba ito sa aking cleavage. Hindi ko nga namalayan na nasilkuran ko na ang kamay niya at isang subok lang na tanggalin ang hook ng bra ko ay nahubad niya na kaagad. Bakit ba ang galing-galing nito na magubad ng bra pero hindi marunong magbalik? Dustin, ungol ko sa pangalan niya. Wala akong narinig mula sa kanya. Pinapatuloy niya lang ang paghalik sa aking leeg at bumaba pa sa aking cleavage. Tinapon niya kung saan ang aking bra. Tumambad sa kanya ang malulusog kong dibdib. Natigilan siya at tinitigan iyon. Hindi ko akalain ganyan nakalusog yan. Komento niya, saka siya lumayo sa akin at nagmamadaling inuhubad ang sentro ng kanyang pants. Bakit ka ba nagmamadali? Natatawang tanong ko sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ilang araw na ako sabik sa'yo. Sagot niya. Natatawa na lamang ako at hindi ako makapaniwalang ang galit ko kanina ay bigla na lang nawala. Natatawa akong tinulungan siya na hubarin ang kanyang pants. Lumuhod ako sa harapan niya at tinulungan na siyang mahubad iyon hanggang sa matira na lang ay ang kanyang pangilalim na saplot. Nasa mainit na kaming tagpo nang biglang may kumatok. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad na itinulak si Dustin palayo sa akin. Sir, nandito na po si Danica. Sigaw mula sa labas ni Manang Lila. Mas nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang pangalan ni Danica. Nandito ang anak ko? Kagad na dinampot ni Dustin, isa-isa ang kanyang mga saplot at nagmamadaling sinuot. Ako naman ay tumakbo patungo sa banyo. Nabibihis ako na biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Iniluwa mula doon sa Dustin na umiigting ang panga. Parang toro na sinugod ako. Dustin, anong ginagawa mo? Nasa labas yung anak natin. Nakikiliti na sabi ko sa kanya na bigla niyang sunggaban ng halik ang aking leeg. Nasa labas na ulit si Danica. Hihintayin ka na lang daw niya sa labas. Meron din akong biniling laruan sa kanya. Nakalimutan ko ibigay sa kanya pagdating namin dito kanina kaya yun ang kinuha niya. Oh, tapos? Anong gagawin mo ngayon? Nasa labas ang anak natin naghihintay. Isa pa nakabihis na ako. Sandali lang naman ito. Hindi mo ba alam na bitin ako? Umalingaw-ngaw ang tawa ko sa loob ng banyo nang muli niya na naman akong halikan. Nagmamadali na tila mauubusan. Dahan-dahan naman. Natatawang sabi ko sa kanya na halos lamunin niya na yata ako sa panggigigil niya. Third person's POV. Nakausap ni Dustin sa phone si Manang Dolly. Mabuti na lang wala pa si Harold sa bahay nito. Nakasuyo siya dito na dadaanan ng kanyang tauhan sa Danica para sa kanyang mga plano. Hindi naman mahirap kausap si Manang Dolly dahil pabor naman kaagad ito sa kanya kahit pa nga may posibilidad na tatanggalin ito ni Harold dahil sa pagpayag nito sa hinihingi niyang pabor. Nakuha mo na ba mag-ina mo? Sa kabilang linya ay kausap niya si Don Felipe. Yes, Pops. Nasa rest house na sa Irish. Sa Danica na may sasalubungin ko na lang para pabalikin ko na sa Manila ang mga tauhan mo na pinadala. Ayaw mo talagang may iba kayong kasama sa rest house, ha? May kasama pa rin naman kami. Sa Manang Lila. Nakalimutan mo na ba? Caretaker natin sa rest house. Oh, I forgot. But don't worry. Pwede naman na hindi mo na siya papunta sa rest house. Pauwiin mo na muna siya. It's okay, Pops. Mas mabuti na rin na nandun siya para hindi na gumalaw sa Irish. Para sa kasuhin na pagkain. Ayoko mapagod sa Irish. Sa bagay, gusto ko sa akin lang siya mapagod. Dagdag pa ni Dustin na ikinatawa ni Don Felipe. Sana'y makarami ka, dahil kung hindi pa rin, mahina ka. Hindi ka nagbana sa akin. Elementary pa lang, ang lola mo'y binabakuran ko na. Biro ni Don Felipe sa kanya. Nagtawanan silang dalawa. Alam ko yun, Pops. Halos ayaw mo naman pakawalan sa momsi no magdebo ito. Kwento pa niya sa akin niyo habang nabubuhay pa siya, kaya hindi ko makakalimutan ang love story niyo, Pops. Yeah, ang sarap lang balikan ng mga panahon na iyon. Hindi ko nga akalain mauuna pa siya sa akin. Ngayon mas matanda ako sa kanya ng 7 taon. Maaga siyang kinuha sa akin. Hindi pa ako handa sa mga oras na iyon. Nalulungkot na kwento ni Don Felipe. Lakas ang pangungulila nito sa ilang taon ng namayapang asawa dahil sa sakit itong cancer, kaya ito nagpaalam sa kanila ng maaga. Irish POV. Nagmamadali kami nagbihis ni Dustin dahil sa sunod-sunod na mga katok. Mommy? Daddy? Hello? Are you there? Nagkatinginan kami ni Dustin dahil kung saan-saan niya na kasi pinulot ang kanyang mga saplot. Habang ako naman ay hinahanap ang panty at bra. Naiwan pala sa banyo. Kaya nagmamadali akong pumasok sa banyo para magbihis.
Nang matapos ay lumabas na rin ako kaagad. Nadatnan kong nag-uusap ang mag-ama. Bakit ba ang tagal nyo? Kapag kayo lang dalawa sa kwarto. Kanina pa po kasi ako naghihintay sa inyo eh. Nagkatinginan kaming dalawa ni Dustin dahil sa tanong ni Danica. Ano bang isasagot namin kung bakit ang tagal naming lumabas? Ito kasi si Dustin masyadong mahilig. Ano kasi Danica? Nag-usap kami ng daddy mo kaya natagalan. Kasi di pa kami nagkakasundong dalawa sa napag-usapan namin. Taningan ko si Dustin at sanay niya saan gamit ang bibig ko na sabayan niya sinabi ko sa anak namin. Ano po bang pinag-usapan ninyo? Umikot ang mata ko, nag-iisip ng isasagot. How about your school, baby? Sa Dustin ang sumagot kaya nakahinga ko ng maluwag. Oo nga pala, tumigil sa school si Danica. Simula kasi tumira kami sa bahay ni Dustin ay hindi pa namin napag-usapan na nag-aaral na si Danica. Talaga, Daddy? Namiss ko na po mag-aral. Mag-aaral na po ba ulit ako? Yup. Yes! Masayang-masaya na niyakap ni Danica ang daddy niya, saka ito nagpabuhat. Mabuti naman hindi na ako mahirapan na mag-isip ng palusot sa anak ko. Nakasunod lang ako sa kanila habang palabas ng kwarto. Hindi naman maalis sa mukha ni Danica ang saya na nararamdaman. Nang makarating sa sala ay natigilan ako nang makitang isang taong pamilyar sa akin. Hindi ako magkakamali. Si Nana Rosa ang nasa harapan ko ngayon. Nana Rosa? Oo, ma'am. Ako nga po ito. Kagad ko itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Kamusta kayo? Ayos naman ako, ma'am. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya. Pasensya na ho kayo kung ilang buwan akong hindi nakapagparamdam sa inyo. Hindi ko man lang naisip na nag-iisa na lang kayo. Ay, naku ma'am. Hindi ho ako nag-iisa. Kinuha po ako ni Sir Dawson nung araw na umalis kayo. Binalikan niya ho ako at dinala sa mansyon. Ako nga ang personal maid ni Don Felipe. Napaawang ang aking labi sa sinabi ni Nana Rosa. Talaga ba? Bakit ngayon ko lang nalaman? Sinalipan ko sa Dustin. Nagkibit balikat ito sa kangumiti. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko na nasabi sa'yo. Alam mo naman, busy ako sa panunuyo sa'yo, di ba? Nakangiting sabi niya. Kahit na, dapat sinabi mo pa rin. Saan inadalaw ko si Nana sa mansyon? Bakit hindi mo siya dinala sa bahay mo? Gusto ko itong masolo kaya hindi ko na sinama pa si Nana sa bahay. Dahil alam ko maaagaw ni Nana ang atensyon mo. Tiningin niya kaagad si Nana Rosa. I'm sorry, Nana. Kaagad naman siyang nag-peace sign sa kakinindatan si Nana. Ngumiti lang naman si Nana. Tell me that I'm selfish, but that's because of my love for you. Irish David, right? I was shocked when he pulled me closer to him and suddenly grabbed my waist. Eh! Bigla namang nanukso itong si Danica. Kiss nga! Utos nitong anak ko. Napatingin sa akin si Dustin at ang loko'y hinalikan nga ako sa cheeks. Si lips, Daddy! Muli ay hirit ni Danica. Pinandilatan ko ng matang anak ko. Sure, baby. Sa isang iglap lang ay iniharap ako ni Dustin sa kanya at mariing kinulong ang bewang ko sa kanyang mga bisig. Sa kanya ako hinalikan. Ilang minuto bago niya tinapos. Umalingaw-ngaw ang panunukso ni Danica pagkatapos. Nahihiya naman ako napatingin kay Nana. Nakakahiya. Sa harapan pa talaga nila pero itong lalaking ito wala yatang kahihiyan sa katawan. Namumula na yata ako pero siya nagawa pang ngumisi sa akin. Baby, catch! Sigaw ni Dustin sa anak niya nang tirahin niya ang shuttlecock. Hindi naman iyon napatamaan ni Danica kaya natalo siya. Napakamot ng wala sa oras sa ulo sa Danica sabay napanguso ito. Daddy naman eh, huwag niyo kasing galingan. Di kita ilalakad kay mommy. Talagang dinamay pa ako sa kanilang postahan. Sorry baby. Okay, promise. Hindi ko nagagalingan basta ilakad mo si daddy palagi kay mommy. Sigaw naman na sagot ni Dustin. Akala mo naman hindi ko narinig ang kanilang mga usapan. Napatingin si Dustin sa akin sabay kindat nito. Nakagat ko ang labi ko sabay irap sa kanya. Maglaro ka na nga lang dyan. Kunwari naiinis na sabi ko sa kanya. Natawa lang ito at nagpunas ng pawis. Nandito kasi kami sa ibaba. Nasa tuktok kasi yung rest house. Medyo mataas yung kinaroroonan ng rest house at nandito sa ibaba ang playing area kung saan naroroon ang basketball, badminton, volleyball at kung ano-ano pa na mga laro. Pinagawa daw ito ni Don Felipe. Sa kabilang banda naman ay nandoon ang golf. This is only for families. Ang kwento ni Dustin sa akin, matagal nang walang pumapasyal dito dahil nag-iisa lang naman siyang apo ni Don Felipe.
Nag-iisa lang din kasing anak ni Don Felipe ang daddy niya at si Drake naman ay kaisa-isang anak ni Don Felipe sa ibang babae. Kaya ang pagmamayari na ito ay mapupunta rin kay Dustin. Pagod na po ako, Mommy. Hingal na lumapit sa akin si Danica. Napangiti ako. Pawis na pawis at hingal na kasi ito. Halika dito at pupunasan ko ang pawis mo. Kinabi ko siya palapit sa akin para punasan ang kanyang mukha at leeg. How about me? Humirit naman ang matanda. Napatingin ka agad ako kay Dustin sa kasanamaan nito ng tingin. Kaya mo ng sarili mo? Pagsusungit ko. Bakit ba ang sungit ng mommy mo, baby? Nagpapapunas lang naman ng pawis sa daddy. Talagang naghanap ng kakampi. Oo nga po, mommy. Punasan niyo rin po sa daddy. Mas pawis na pawis po siya sa akin eh. Okay. Sanang ayunan ko na lang ang anak ko. Halika dito, mister. Sarcastic ang sabi ko sa kanya. Ngiti-ngiti na lumapit ito sa akin. Hindi kita halikan kaya imulat mo yung mga malalandi mong mata. Akala ko kasi halikan mo ko. Ngiti-ngiti pa rin na sabi nito. Yun pa naman yung price ko. Anong price? Sorry, mommy. Ikaw yung sinabi ko kay daddy na price eh. Talo po ako ni daddy kaya please, kiss niyo na po sa daddy. Nagpisay naman ito si daddy ka. Sinamaan ko lang ng tingin si Danica pero ngumiti lang ito. Sige na po, mommy. Gwapo naman po si daddy kaya wala po ko yung talo sa kanya. Haba, talagang binola pa ang daddy niya. Good girl, baby. Nag-thumbs up si Dustin sa anak niya. Nang sulipan ko ulit si Dustin ay nahuli kong kinindatan naman ito si Danica. Haba, talaga nagkakasundo silang pagkaisahan ako. Ano na? Where's my kiss? Kumarap ulit siya sa akin at napanguso. Teka lang, pumikit ka. Utos ko sa kanya. Wala din naman pagdadalawang isip at pumikit ka agad dito. May naisip akong kalokohan. Tama-tama naman ang paglapit ni Kitty. Ang pusa sa rest house. Sinama pala ito ni Danica. Binuhat ko si Kitty at yun ang pinahalik ko kay Dustin. Talagang feel na feel pa niyang umalik sa pusa. Hindi niya alam na pusa pala ang kahalikan niya. Natawa si Danica at maging ako hindi ko mapigilan ng hindi matawa. What's funny? Naimulat ni Dustin ang kanyang mga mata at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita si Kitty sa kanyang harapan. Shit! Napamura siya ng malutong. Malinis naman si Kitty. Fuck! Why did you do that? Tanong pa niya. Daddy, masarap po ba yung labi ni Kitty? Disgusting, sweetheart. Pagrereklamo niya at panay ang pagpuna sa kanyang bibig. Habang ako hindi pa rin mawala sa isip ko kung gaano niya ka-feel na halikan ang pusa na si Kitty. Ang arte mo, Daddy. Pangasar ni Danica. Sinamaan ka agad ni Dustin ang tingin si Danica at ilang segundo lang ay nagbago ang reaksyon niya. Bigla itong ngumiti. Ang arte pala si Daddy ha. Biglang nilapitan ni Dustin si Danica at minuhat ito sa kanya kiniliti ng kiniliti hanggang sa mapagod silang pareho. Napaupo sila habang hinihintay ang inihanda kong merienda para sa kanila. Naganda lang naman ako ng sandwich and cookies naman kay Danica. Diyos lang din ang ininom namin. Nakatayo ako habang inaayos ko ang kanilang merienda, habang si Dusty naman ay pasimple na nangangalabit sa aking tagiliran. Taningnan ko siya sa kasanamaan ng tingin. Ngumiti na naman ito pero sa pagkakataong ito ay may kapilyuhan na. Muli niya na naman kinalabit ang tagiliran ko pero hindi ko nalang pinansin. Abala pa kasi ako kay Danica. Hanggang sa maramdaman kong pinisid niya ng tagiliran ko. Ngumisi lang ito ng balingan ko. Inirapan ko ito saka muling itinuon ng pansin kay Danica. Nagulat na lang ako nang bigla niyang pisilin ang aking pang-upo. Napatili ako nang wala sa oras kaya napatingin sa akin si Danica. Mommy? Bakit? Anong problema? Tubikim ako at pinanlakihan ko ng mga mata si Dustin pero ang loko, hindi mawala ang mga kapilyuhan ng ngiti niya. Wala, baby. Kaagad na sagot ko sa anak namin. Mamaya ka sa akin. Pasimpleng bulong ko sa kanya. Nagingit-ngit ang bibig ko. Gusto ko siyang batukan pero dahil nandito ang anak namin, hindi ko magawa. Kanina pa talaga nangangati ang kamay kong batukan siya. Daddy, pagkatapos natin magmerienda, gusto ko maglaro naman tayo ng habul-habulan. Sa mommy ang taya. Turo sa akin ni Danica. Hindi ako pwede, anak. Kaagad na tanggi ko. Yes, baby. Hindi pwede sa mommy. May kapatid ka na sa loob ng tiyan ni mommy kaya hindi pwede sa mommy na maglaro ng habul-habulan. Segunda naman itong lalaking ito. Ganun po ba?
Lumapit sa akin si Danica at inihilig ang ulo sa akin tiyan. Baby, paglabas mo maglalaro tayo ha? Nandito lang si ate, always waiting and I'm so excited to see you. I love you my angel baby. Napangiti na lamang ako sa ibinulong ni Danica sa tiyan ko. Bumitaw na rin naman na ito pagkatapos kausapin ng kapatid niya na nasa loob ng tummy ko. Daddy, maligo na lang po tayo sa pool. Iba na naman ang trip ng batang ito. So, are we going back to the rest house? Opo, Daddy. Gusto ko mag-swimming, nainitan ako eh. Okay, so let's go. Inayos na Dustin ang mga gamit na dinala namin dito sa playing area. Ang mga pagkain na hindi naubos ay tinabi ko. Ang mga kalat ay itinapon ko na rin sa basurahan. Ayokong iasa pa sa caretaker ang pagliligpit ng kinainan namin. Tinawagan ni Dustin ang isa sa mga lalaki nagtatrabaho sa rest house. Dinala niya yung iba na dadalhin pero may iwanan pa talaga kaya pinakuha niya na lang ito sa isang trabahador sa rest house. Paakit na kami kaya hingal na naman ako. May hagdanan kasi na napakataas. Ilang hakbang din kaya pagod ako na makarating sa itaas. Ilang palapag kaya iyon? Sabi ni Dustin mga 30 steps. Pero feeling ko hindi lang 30 steps kasi pagod ako. Sabi ko naman sa'yo, bubuhatin na kita. Kaagad naman na lumapit sa akin si Dustin. Saka hinapit ako sa akin bewang. Pawis na rin ang leeg ko. Nabigla na lang ako nang punasan niya ang leeg ko. Sabihin mo lang kung gusto mo na magpabuhat sa akin. Og na, si Danica na lang ang buhatin mo. Sagot ko sa kanauna na maglakad sa kanya. Sinundan ko si Danica na sobrang energetic. Hindi napapagod kahit pawis na lumalaban pa rin. Walang reklamo hanggang sa makarating kami sa pool area. Mommy, maliligo na po ako! Sigaw ni Danica at isa-isang hinubad ang kanyang damit at maging ang kanyang shorts. Nakahanda yata ang batang ito dahil nakasuot na siya ng swimsuit. Careful, sweetheart! Sigaw ni Dustin saka bumaling sa akin. How about you, wife? Baka gusto mo na rin maligo. Mapang-asar ang mga ngiti nito sa akin. Pagod pa ako, mamaya na lang. Umupo ako sa sun lounger. Tumabi naman sa akin si Dustin. Hawak niya na ngayon ang sunblock lotion. I'll put some sunblock on you. Question niya. Tumagilid siya at naglagay ng patak ng lotion sa palad. Sandali ako napatitig sa kanya. Hindi pa naman ako maliligo. Pagtanggi ko. Sigurado ka? Hindi pa man ako nakakasagot ay tumayo na ito. Napaawang na lang ang labi ko na bigla na lang ito nagubad ng damit sa aking harapan. Ang init? Sambit niya at mas lalo pang humarap sa akin. I swallowed several times when my eyes fell on his chest. Even down to his six-pack abs up to his belly. It's free to stare at me. Even if you stare at me for a few hours or even all day, honey. He winked at me. Kala mo naman hindi ko pa nakita yan. Nakita ko na yung lahat, bakit ko patititigan yan kung nakakasawa naman? Sabay irap ko sa kanya. Binalong ko sa ibang aking paningin pero palihim akong nakangiti dahil hindi naman totoong nagsawa na akong tingnan iyon. Kahit titigan ko yata yun maghapon na hindi ako magsasawa. Ewan ko ba kung bakit palaging gusto kong tingnan yung matigas na tinapay niya sa kanyang tiyan. Ang sarap lang pisilin. Nagulat na lamang ako ng ilang minuto kung ibinaling ang paningin sa kabilang side. Hindi ko na malayang lumapit pala siya sa akin. Naramdaman ko na lang ang sarili na umangat na sa semento na inaapakan ng paa ko. Dustin! Napasagaw ako nang walang paalam niya akong buhatin. Hindi naman ako papayag na hindi kita kasama. Sagot niya lang at nagmamadaling lumusong sa pool. Sa lamig ay napasagaw ako. Hindi man lang ako nakapaghanda. Walang iya ka talaga! Sigaw ko nang pakawalan niya ako. Hinampas ko ang tubig para maihampas sa kanyang mukha. Tumawa lang aloko saka naghilamos. You know what, wife? What? Pasinghal na sagot ko. Mas lalo ka lang gumaganda kapag nagagalit ka. Kaya huwag ka na magalit, baka hindi na kita pakawalan pa dahil nahinlab pa akong lalo ng sobra. Doon ka sa ilaw mong fiancé. Tumawa lang naman ito. Tinutulak mo ako sa kanya pero magsiselos ka naman. Hindi ako magsiselos. Sa mukhang butiki na yun. Di na, no? Napanguso ako. Are you really sure? Oo nga. Napaatras na lang ako na unti-unti na naman ito lumapit sa akin at hinuli ako. Kinulong niya ako sa kanyang mga bisig. Bakit ko naman ipagpapalit ang napakagandang babae sa buhay ko? Pinaghirapan kitang makuha tapos bibitawan o ipagpapalit lang kita sa iba? No, honey. I want you forever.
I will never trade you for anyone. You're the only woman I wanted. You're the only woman I want to be with for the rest of my life. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi ko maitatago sa kanya na kinikilig ako. Napangiti ako at nakita niya iyon. Alam kong namumula ako. You're blushing, honey. Dinampian niya ng halik ang aking pisngi, sa tungki ng aking ilong at sa kahuli-hulihan sa aking labi. I only want to kiss these red lips. Nothing else. Muli niyang hinalikan ang labi ko kaya naipulupot ko sa kanyang leg ang aking mga braso. Huminto siya sa paghalik sa akin. Natigilan din ako na para bang nagtatanong kung bakit siya tumigil. Mabaho na bang hininga ko? Yumuko siya muli at maingat na inilapit sa akin tenga ang kanyang labi. Save your strength for later because I'll make you tired tonight. Pilyong bulong niya sa akin sa kanya kinagat ang tip ng aking tenga. Yun lang pala ang dahilan niya. Isang mahinang hampas ang iginawad ko sa kanya. Napatawa ito ng malakas. Nabitin ka ba? Muli na naman itong bubulong sa akin. Hindi no. Pasinghal na sagot ko, saka muli siyang hinampas ng tubig. Diyan ka na nga. Naiinis kong iniwan siya. Narinig ko ang pagtawan niya. Sila naman ngayon na magkausap ni Danica. Nilalamig na ako kaya nagpaalam na muna ako sa kanila na magbibihis. Ayaw pa raw kasing umalis ni Danica sa pool kaya nauna na ako sa kanila na pumasok sa loob. Pagpasok ko sa loob ay natigilan ako nang may marinig akong kakaibang ungol. Ungol na nasasaktan. Nang sulipan ko ang couch ay doon ko nakitang nakatape ang mga bibig nila Manang Lila at Nana Rosa. Manang Lila! Kaagad kong nilapitan ng mga ito. Nana Rosa! Ano pong nangyari? Kinakabahan na tanong ko sa kanila ngunit pareho silang dalawa na nakatingin sa likuran ko na parabang natatakot. Nang langunin ko ang aking likuran ay may dalawang lalaki na doon na nakatayo. Naalarma ako at napaatras. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Nanginginig na tanong ko. Habang paatras ako ng paatras ay wala na akong maatrasan pa dahil couch na ang nasa likuran ko. Nasa gilid naman sila Manang Rosa at nakatali ang mga kamay at nakatape ang mga bibig. Oh God! Bigla ako napatingala at napadasal. Sumama ka na lang sa amin para hindi ka masaktan. Sabi ng isang lalaki sa akin. Hindi sila nakabonad pero hindi ko rin naman sila kilala. Ano bang kailangan nyo? Nanginginig na ako sa takot. Ikaw ang kailangan namin kaya sumama ka na lang sa amin ng matuwasay para hindi na namin saktan ang mga taong nasa tabi mo at ang mag-ama mo na nasa pool. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi nila pwedeng saktan si Danica at Dustin. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo sasaktan ang mag-ama ko at silang dalawa. Turo ko kay Manang at Nana Rosa. Sasama ko sa inyo. Please, huwag nyo lang silang sasaktan. Kung sasama ka sa amin, hindi namin sila sasaktan. May isang salita kami. Sagot nito. Napalunok ako. Paano na lang kung ako naman yung pahirapan nila? Paano dinadala ko? Kabadong-kabada ako sa mangyayari. Sa inyo ba ako dadalhin? Nagsisigaw ako na makababa sa van. Hindi naman nila ako sinaktan pero nakapiring ang mga mata ko. Ang hirap ng nakapiring ang mga mata dahil hindi mo alam kung saan ka na ba nila dinadala. Baka mamaya itulak na lang nila ako sa bangin. Baka mamaya bigla na lang nila akong barilin. Baka mamaya patalikurin lang nila ako at barilin. Ayoko naman maging Jose Rizal pag namatay. Hindi ako bayani kaya hindi dapat maging history ang buhay ko. Naiyak na ako dahil ngayon palang miss na miss ko ng anak ko. Hindi lang si Danica ang namimiss ko. Hindi ko akalaing mamimiss ko rin yung daddy niya. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Please naman, maawa naman kayo sa akin, buntis ako. Kahit man lang sa baby ko'y maawa kayo. Ayoko pang mamatay. Ang drama ko para baka maawa sila sa akin kapag sinabi ko ito. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Sagot naman ang isa sa mga kumidnap sa akin. Eh bakit niyo ba kasi ako kinidnap? Kung inaakala niyong may makukuha kayo pera sa akin, boss, nagkakamali kayo. Wala akong pera. Hindi na sila nagsalita. Tumigil kami kaya mas lalo akong kinabahan. Ito na ba ang katapusan ko? Oh God, wag naman. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama mag-ama ko. Gusto ko pang masilayan ang mukha ng bata ipinagbubuntis ko. Maya-maya lang ay may umawak sa balikat ko. Relax ka lang, miss. Hindi ka namin sasaktan. Huminga ka ng malalim.
Inhale. Exhale. Payo pa nito sa akin. Sino naman kayang baliw ang hindi matatakot kung may dumukot sa iyo? Unti-unti nilang tinanggal ang piring ko sa mga mata. Kinakabahan ay minulad kong aking mga mata. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang masilayan ko ang mga taong matagal ko nang gustong makita. Mommy? Daddy? Halos hindi ako makapaniwala. Sila ang nagpakidnap sa akin. Halos mamatay na ako sa kaba dahil may kumidnap sa akin pero silang pala. Ganito na ba kabaliw ang mga magulang ko? Yes, my princess. Sagot ni Mommy nang nakangiti pa. Wait, Mommy. Daddy, ang saya ko dahil nakita ko na kayo ngayon pero alam niyo bang mamatay-matay na ako sa kaba dahil sa pinakidnap niyo ako? I'm sorry, my princess. Kaagad lumapit sa akin si Mommy at Daddy at niyakap nila ako.